The world is changing. The new realities are not the same that they used to be before. We are going to face more disasters, be even more severe in scale and scope. We don't like hearing this because it's a scary thought, but it's a fact. It's not hopeless. It's difficult, but it's not hopeless. Nag-storm surge talaga hanggang dito talaga. Hanggang doon sa ilalim ng bahay namin, kaya naputol yung bahay namin hanggang dito yan. Mas malakas na talaga. Halos buwanan, may bagyo. Ako si Jessica Binyan Kesa. Ang hanap buhay ko sa araw-araw, namimilad ng maisda, pusit. Sa ngayon, kahit hindi na season ng habagat, nagugulat kami. Bakit malakas pa rin ang alon? Bakit parang mas delikado ba? Sa di pa kumukuha ng among purok, nakadeclare of detention area. Kahit wala kang bitbit nga anumang bagay, ang pinaka-importante nga ligtas ang buhay ng mga tao. Namikin tahay kalabutan sa unsay panghitabo sa tibok barangay. Nga na kinahanglan mangandami sa tibok barangay dili sa among matag pamilya ug kaugalingon. Hangin ug uwan warning na sa ilang kinabuhi. Dapat mo hawa na ta sa atong area nga delikado. Mga senior, mao man to ipa una og likas ug sakali mo kusog gajud. Parang naramdaman ko na malaki rin palang iba itutulong namin bilang isang mga babae, oh. Hindi lang katulong mga lalaki dahil malakas sila. May maitutulong rin kami kahit mga babae kami. Kasi most often, yung mga women naman yung gumagawa ng mga community activities. Sila ang mga movers ng mga developmental activities doon sa barangays. Kami dito sa Barangay Karihatag, high risk kami sa landslide at saka flood. Ito rin yung high risk ang storm surge. OPINC yung tinatawag namin dito open. Kagi blastingan soldier. Kuan, gamay ra lagi buho, nawa. Suwak ang tubig. Suwak lagi. Kung tingnan natin, wala talagang safety na lugar dito sa evacuation. Ang hirap doon, bundok at saka dagat. Isang kalsada lang. Bukid na at saka dagat. Pag bumabagyo, hindi kami makatawid sa mga river dahil malakas ang current. Hindi kami makakuha ng communication kung ano na nangyayari doon. Delikado. Delikado sila doon. Yung malapit sa tubig, pag-aari na kasi yun ng gobyerno. So makikita mo yung mga mahihirap talaga sa mga liblib na lugar na katulad nito. The root causes of vulnerability is poverty. Ang ano lang talaga, pinaka-safety na pamamaraan, lumikas na lang talaga. Nung pagdating ng mga trainer dito sa Oxfam, doon ko talaga nakita kung ano talagang gawin. Kasi wala kaming kaalam-alam talaga pag ganitong mga sitwasyon. Dito ka na maghawak kasi mahirapan na to pag-alakad. Oo, yes. Ito, ihatin mo doon. Sige. Sila, pareho lola. Relet, time, dili mo. Hindi lang dapat kahit man may pinag-aralan na tayo o wala, hindi mo lang iniisip mo, sarili mo lang. Mahirap sana kasi may mga pamilya kami. Kung ipalagay mo lang sa sarili mo na makakatulong ka na nga sa pamilya, makakatulong ka pa sa kabarangay mo. Ini ra man kahimtang pobre mi pero mugahin ka jud og panahon nga makatabang ko sa among barangay. Noon sa wala pa mi magseminar, wa ko kay baw unsaon pag-rescue, unsaon pag-bakwit, o pag-umudad ang aming bayanihan system kalang iwanan. Siguro mga 48 hours bago darating yung Yolanda, yung mga tao namin full evacuation. Contingency plan, malaking tulong to. Effective for me ang participatory. It is the constituents ang nagsasalita
ang nagsasabi na eto kami ngayon, ganito ang mga sitwasyon namin dito at ito ang mga kailangan namin. Dahil nag-drill kami dito, napag-desisyonan ng MDRRMO din na magpadala ng mga tao dito galing sa munisipyo para may matrain din. Kasi maraming mga kinabuhi mga tabangan. Pagka arong makakaton may nga inada day pamagi kon naay mga katalagman nga mag-abot para way kinabuhi nga magkalas. Balik tadi sa mga kakuwangon, wa ko nakakita nga naay kakuwangon sa inyong pagkatao. Sarili pod, perfect. Giuna ang mga bata, sunod ang PWD, senior citizen. Niagya po ng spirit of voluntarism kay huwag mo nag-comment o voluntarism. I think the very important reason bakit sila zero casualties during mga kalamidad na dumating sa kanila. Nakikita ko talaga yung eagerness to learn, eagerness na makatulong sa kanilang kapwa. Pinakarason talaga yung ang mga tao. Para sa akin, iniisip ko kung gagawin ko kung ano yung dapat, ano yung tama, ano yung karapat-dapat. Kung ano yung dapat ikakatulong mo sa kapwa na marami pala akong maitutulong, marami pala akong matutulungan. So much of the power is in the hands of so few. It sometimes feels that there are barriers being put up, whether formally or informally, for people to actually break through. Because it is the collective approach. It is the looking out for everybody. It's only when we're looking out collectively that we're really going to be able to bring the change that we want to see in the Philippines.